What was your initial reaction nung nasama po yung pangalan po ninyo? Natawa ako eh. Katawa-tawa kasi dahil unang-una, nung tinitingnan ko yung kanilang narration, yung kanilang kwentong kutsero eh. Oo. Diba? As in Sarsuela yung kwento dahil walang nakakita kung ano yung laman ng bag. They just assume na pera yun. No? Pangalawa, may estimate pa nga sila eh. No? Are you telling me na kapag itong bag na ito ang kasya ay 10 million, siniksik talaga nilang 10 million yan? Eh, malay mo kung 1 million lang yan, di ba? Or 2 million lang ang laman yan. So, pangatlo, there are inconsistencies as shown nung last hearing nila sa maraming mga nawala dun sa listahan. And I think, there's a doctrine in law, sabi nga nila, falsis in uno e falsus in omnibus. So, what does that mean? Yung may maling isa, mali na sa lahat, no? In layman's kasi why would a statement be credible kung merong portions na mali? Correct. Diba? So, exactly that's what the doctrine says. No? So, ako, natawa ako to a point na sabi ko nga, ito parang klarong paninirang puri. Ayun, okay. Pero, so tama ba yun, Willard? Hindi sila nagsabi kung magkano. Hindi rin daw sila nagsabi kung para saan yun. Ano pa bang testimonya nila? Nagaling daw po yan, saan? Ang sabi, sa base sa kanilang affidavit, ito daw ay galing kay Mr. Saldico. No? And they assumed also that dahil galing kay Mr. Saldico at na-involve si Saldico sa usapin ng flood control, ito ay galing sa flood control money. So maraming naibunga yung kwentong yun na kung saan nagdikit-dikit na. Meron po bang mga litrato, may video, may mga witnesses? Well, yeah, meron silang pinakitang mga litrato, no. Nakakatawa nga kasi yung huli nilang pinakita doon sa hearing nila, ay yung press con nila, they showed a picture of Senator Lacson and Senator Soto na nakasakay sa isang private plane at may kargang mga tao at ang sinasabi nila ito daw kasama doon sa ebidensyang kanilang ipapakita na talagang merong kinarga sa private plane. So I guess yung pagtatahi ng script, no, sa aking palagay, hindi ko baga, it did not resonate no, sa ating mga kababayan, o hindi ito pinaniwalaan ng marami nating kababayan. Pero yung picture na yon ni Senator Lacson and Senator Soto, di ba, kung galing sa campaign, activity nila. When they showed that, sinabi, iba yung kwento nila eh. Pero pinatunayan ni Senator Lacson and Senator Soto that picture that they showed, picture yun ng kanilang kampanya. In fact, naka-uniforme pa sila nung kanilang slogan eh. So, I guess, yun na nga, isa pang inconsistency yun. So, kumbaga parang it's a really bad script. I believe it's a really so. bad production. Dahil sa maraming... yung tinutukoy na tao na matagal na palang patay. Yung EA, Oo. ni SP Soto naman. Ni SP Soto. And also that he had flood control projects within certain years na hindi naman siya senador noon. Hindi po ba? Meron po bang mga tinukoy na flood control projects sa inyong kinasasakupan? Sa akin, wala eh. Wala silang sinasabi. Wala, basta sinabi lang, recipient daw ako ng maleta. No? And I would probably presume na yung sinasabi nilang maletang pinamigay nila, yun na nga yung galing kay Congressman Saldico, na tainted with flood control issue. May naaalala ka ba doon sa monologue na video ni Ginoong Saldico mula sa kung saang lugar sa Europa, na binabanggit niya na nagbigay siya ng mali-maletang mga salapi sa mga congressman? May mga payoffs even in Malacanang, di ba? Binanggit niya. Or the former House Speaker. Okay. Pero sa atin, ebidensya. Yun ang pinaka-importante. Wala raw pong ebidensya na nag-uugnay na nakatanggap umano si Senadora Legarda, kaya tinanggal po nila. Pero ang tanong, saan ba kayo may ebidensya? No? Kumbaga parang hindi naman nila
sinabi kung ano yung ebidensya against Ace Barbers. Ano yung ebidensya against all those personalities. Kaya nagsampa na si Kong Ace ng kaso, ano po? Yeah, I think nung April pa, the first time they came out, lumabas sila sa Club Filipino, ako yung nag-file na, naghain kaagad ako ng hanggang ngayon nasa prosecutor's office pa rin. Sir, judging by the list of those alleged recipients, ano, parang ang common denominator dito, Corina, ay mga naging active sa mga hearings, investigating alleged wrongdoings during the time of former President Duterte. Kung judging by that, sir, sino ho sa tingin ninyo talaga ang nasa likod nitong production na to? Yung director, ika nga, no? Well, obviously, ito, sa akin palagay, ito ay isang politically motivated script, no? And if you check all the names in the list na nilabas nila, ito ay mga naging miyembro ng Quad Committee nung 19th Congress, membro ng Committee on Good Government na nag-imbestiga nung 19th Congress dun sa confidential fund sa DepEd and sa OVP, at yung pangatlo, yung lahat ng mga nagpahayag, no, ng kanilang hindi pagkakasang-ayon sa mga pulisiya ng dating administrasyon. So I guess if you sum it all up, baka isa o dalawa lang dyan ang hindi talaga yung sumalungat, no, dun sa pulisiya ng dating administrasyon. So that's why I honestly think na ito ay isang politically motivated attack, no. In fact, I was asked the other day kung anong tingin ko dito sa presko na ginawa nila sa bogus na hearing. Ako sabi ko, parang part ito nung script na magkaroon ng destabilization, So this is exoneration in aid of destabilization. Hindi to in aid of investigation, di ba? So parang may dapat tingnan mabuti yung angulo. Ano naman po ang kapalit? Sabi naman ng kabilang kampo, ano naman ang mahihita nitong 18 na ito? Parang sinasalansan nila yung kanilang sariling reputasyon, yung kaligtasan nila, ang kanilang mga pangalan, for what? Well, siguro dapat tingnan natin muna kung sino sila. Diba? Kasi we have to establish kung ito bang mga taong ito ay credible. Kung walang kredibilidad ito dahil maraming involvement sa mga anomalya o maraming involvement nung sila yung tatrabaho pa sa gobyerno, maraming anomalyang pinasok itong mga to, dapat ba nating paniwalaan yan? Diba? So, umpisahan muna yung kanilang personal na yung karakter, no? Kung sila ba ay mayroong integrity or credibility to even shout to the world today na sila ay parang crusader ng good government. Crusader ngayon sila ng anti-corruption. No, but why would they make things up? Well, there could I don't want to judge, no, but I believe na hindi naman kikilos siya ng walang motivation. If you try to look at their characters and their history, then we might come up with something in your head, no? Parang yun ang tingin ko Sabi nga nila, well, sa pelikula ko lang ito nakikita. You have to establish motive. Hindi ba? That's right, Well, for one thing, bago po yan, hanggang wala kang ebidensya, walang mapapala. Kasi parang walang ebidensya. So, ano ang mangyayari sa kanila? So, you filed the case. Yes. Ano po yun? Isa-isa pong finailan ng case yung 18? Yes. Ganun po. Yung I filed libel and cyber libel. Kasi while they were conducting their press con, merong mga vloggers na na associated sa kanila So isa 'yon sa mga tiningnan din ng mga lawyers ko. Okay, so what does that mean? They will be tried one by one? Kung sakali, umusad yung mga cyber libel na mga kaso. Sino-sino pa po ba nag-file ng kaso? Jervy Luistro did. I think si Congressman Joel Chua. Si Congressman Dan Fernandez. Si Congressman Benny Abante. I think How will they be tried? So lahat kayo may different dates ng hearing? Sa iba-ibang lugar, ano, sir? Iba-ibang lugar, no? Pero kasi nag-file ako sa amin because I was there when the press con happened, And my staff
who is my witness, siya mismo ang nag-record. So, kaya ako nag-file doon. Saan po nanggagaling yung chismis na tumanggap sila ng pera? Meron pang halaga 5 million bawat isa daw. Saan po galing yun? If I recall it correctly, di ba merong inilabas na parang information si NBI Director Matibag na meron daw kamag-anak ng isa doon sa Marines, no? O sa Maleta Boys, no? Na nagsabi na ikinwento sa kanya ng isa doon sa participant na kung di ako nagkakamali, parang father-in-law niya yung involved dito sa Maleta Boys. At siya yung nagkwento doon sa kanyang daughter-in-law na o son-in-law na merong ganung perang binibigay. Yun ang kwento. Parang sa lahat ng kanilang ikasisira, kung sakaling hindi nila mapatunayan, parang maliit yung 5 milyon, ano? Oo. Hindi naman yan ma-establish sa yung kinabukasan ng kanilang pamilya. Oo. So, 14 pa daw ang kanilang ilalabas. What is the implication of that? Well, if they will still fabricate stories and create sarsuela, I don't think it would even make the case against yung kanilang cause more stronger. Kasi walang naniniwala eh. Kung meron man, yung palakpak boys lang ng mga Maleta Boys. Palakpak boys? May ganun pa? Meron. Kasi manonotice mo sa social media, may sumasakay, may pumupuri. So, moral support boys. Mga ganyan. Parang coordinated, ano? Parang ganun pattern ba? It seems that there is some sort of a pattern, no? Naglabas, maraming nagrara, maraming pumalakpak. So, it's all coordinated. Okay. So, kung talagang wala naman silang mapapatunayan, ang feeling ko kasi, Willard, parang you went through all of that for what? Kung wala ka talagang ebidensya. So, do you think this is a distraction or delaying tactic or, as you said, could be a trampoline towards destabilization? Yeah. Siguro, yung pagkakaroon nila ng venue to do that press con and ventilate whatever cause that they're fighting for. Siguro ang tingin nila doon ito ay sa tingin ko maraming nagsasabi na ito ay diversionary tactic kasi nalalapit na yung pinaka-importanting issue na dapat pinag-uusapan ng bayan. Ano itong issue ito? Ito yung accountability. Ito yung nalalapit na impeachment sa July. No? And dapat interesado lahat ng tao dito. Lahat ng Pilipino ay dapat manood, makinig, at mag-participate if need be. No? Ang point is that merong provision sa ating saligang batas na that will hold accountable people who abuse power in government, dapat ipakita ngayon na ito ay tinutupad, sinusunod, at to the letter, no? Kasi yung dapat magpatupad nito, ito na yung mga institusyon kagaya ng lower house, kung saan nag-i-initiate ng impeachment, at yung Senado, kung saan nagtatry, naglilitis. So napaka-importante nun. Having said that, sir, anong panawagan ninyo sa mga senador na nag-facilitate pa ng kanilang entrance para mabigyan sila ng venue to ventilate those allegations? Well, honestly, nakita ko, parang ako, opinion ko tungkol dyan ay meron silang siguro pagkakasundo sa cause na pinaglalaban. Yung cause naman, depende naman yun kung how you appreciate the cause of the there's a rebel without a cause, di ba? There's a rebel with too many causes, and there are those who fabricate causes. So kung saan sila doon, opinion nung tumulong o nagbigay sa kanila ng venue. And there are those na matindi ang pangangailangan. Hindi ba, no? Pero the question is, which hearing will they appear in? Ito yung huli nilang sinabi, so hindi sila umappear doon sa pagdinig ng Gatchalian Block.
Pero sabi nila, pag tinawag naman kami ulit, a-appear kami. So bakit hindi na lang sila umappear Umappear, doon? yeah. Nag-press con sila ng sarili nila, hindi ba? So do you foresee, is it possible? Well, in this country, anything is possible. Is it possible to have 2 hearings? No, I don't think that's possible. No? That should be resolved before the hearings happen. Kasi, unang-una, hindi nakalagay naman sa rules at sa ating saligang batas, hindi naman nakalagay doon na 2 ang pwedeng maging Senate President. Dapat isa lang yun. Pangalawa, may problema. Ang House of Representatives na prosecution ay nire-recognize ang leadership ni Senator Win Gatchalian. Ganon din yung ating isang branch of government, which is the executive. So lahat yan nakapunto doon sa trabaho na gagawin ng Senado at ng Kongreso. Kasi hindi pwedeng 2 pakinggan nila. Magkakaroon ng confusion sa taong bayan, no? Ang taong bayan ang magkakaroon ng problema diyan. Sabi mo nga, Willard, hindi ba? Stricken off as Senate President na si Senator Alan Peter Cayetano in the records of the administration. Website, yes, oo. In the website of the Senate. Okay. So I didn't know that. But kung ganun pa man, so ibig sabihin lang noon na talagang ang nire-recognize ngayon ng bansa, ano? And the institutions that should recognize the leadership of the Senate, si Sherwin Gatchalian ang tinitingnan na leader ngayon ng Senado. Paano ito